buwan. Ngayon naman ang pag-uusapan natin, Sandro. Alam mo ba, paboritong pampublikong sasakyan dito sa ating bansa, sikat na sikat ang jeepney. At syempre, ito yung isa sa pinaka-popular at pinakamahalaga para sa mga Pilipino. At alam mo ba, Sandro, yung may mga ari ng mga jeepney or yung mga pumapasada, meron silang kani-kanilang mga gimmick kung saan gusto nilang maging kaaya-aya yung itsura ng kanilang mga sasakyan. And this morning, para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin si Mr. Orlando Marquez, ang National President ng LTOP at inventor ng may aircon na jeep. Wow! Yes. Good morning, sir! Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sir, ito maganda po natin bigyan ng background yung jeepney. Alam naman po natin na kumbaga ito yung mga naiwan ng mga Amerikano ng mga World War II vehicles nila. Tapos ginawa ng Pilipino dahil syempre napakatalino ng mga Pilipino. Ginawa nilang mahaba para marami nga po ang makasakay. At ngayon naman po, sir, ang ginawa niyo naman po ay ginawa niyo mas convenient at mas masarap sakyan ng mga namamasada. Nilagyan niyo po ng aircon. So maaari po natin pag-usapan itong invention niyo ito. Napakaganda, sir, yung tanong niyo dahil unang-una, under globalization tayo na international globalization, di ba? So, kailangan natin na yung ating pampublikong sasakyan na ang tinagurian pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas. So, kailangan natin na sumunod doon sa engineering standard kaya ginawa natin na air condition para sa ganun ay makapag-compete tayo sa mga sasakyan na dumarating dito. So, ito po yung concept natin na matagal na ating ginawa sa Makati na actually, tumatakbo na ito. Kaya ito po ay kailangan natin talaga na ma-improve dahil sa problema ng traffic natin ngayon, sir, ay sa aking pag-aaral, ay kailangan na natin na sumabay dahil nakita nyo yung FX noong una na sumabay sa amin. Kaya nagawa namin ito na aircon sa Makati dahil yun yung unang lumabas sa Makati noon sa buong Pilipinas na competition ng jeepney. So, ganun pa man, dahil nga mahal ng Pilipino ang ating jeepney, hindi pa rin nila napabagsak ang jeepney dito sa Pilipinas. Namamayagpag pa rin tayo na tayo yung tinagurian na king of the road hanggang ngayon. So, ngayon po, ay na-concept na natin ito na ang ating gustong mangyari po na malaman ng ating sambayan ng Pilipino, ang manggagawa kasi Pilipino dahil ang problema ng tao. Ang sasakay Pilipino, ang mamumuhunan Pilipino, ang kikita Pilipino, ang makikilala sa buong mundo ay gawang Pilipino. So, ginawa natin air condition para naman po makatakbo tayo at may bigay natin yung tamang convenience sa ating mga mananakay. Na ang ating sinasabi, kung ito po ay i-improve natin yung ating public transport, baka maibaba natin yung volume ng sasakyan sa kalsada na pag ito po ay naibaba mo yung number ng volume ng sasakyan sa kalsada, baka mabawasan natin yung sinasabi ng Pangulo na ang ating expenses na ang tawag ko doon ay burning money converted to pollution. That is worth 2.4 billion yung sinabi ng Pangulo araw-araw. So kung ma-develop natin yung mass transport system sa mga primary, secondary, tertiary, na itong jeep natin, yung talagang akma sa ating kalsada, ay napakalaki yung may re-reduce natin na fuel consumption. So pag na-reduce mo yung fuel consumption, i-reduce mo yung pollution. Pag na-reduce mo yung pollution, may reduce mo yung sakit. Pag na-reduce mo yung sakit, may mamatay. Yes, sir. Pero matanong ko lang po, nakikita nyo nga po to as a solution, kumbaga, pag naglabas nga po ng mga ganitong klaseng jeep. Pero hindi po ba ang nakikita nating problema ay over-congestion ng mga sasakyan nga po sa Metro Manila? Dahil sinasabi nga po nila, kaya nga nagkaroon tayo ng mga proyekto para nga yung sa mga bus ban. At ito pong nire-recommend nyo po. Paano po ito makakatulong, kumbaga, kung sinasabi nga masyado na nga daw maraming mga sasakyan sa ating mga kalye. At existing na nga po yung mga FX, sabi nyo nga po, yung mga UV Express, at pati na rin po siguro yung mga jeepney, marami pa rin po. So, paano po ang plan of, ang approach po natin dito? Dito po, ang ating inire-recommend sa ating gobyerno ay hindi salitang peace out, kundi modernization program. Pero yung konsepto ng peace out, ang ginawa nila kasi, yung pinis out nila na inalis nila na sinasabing bulok, malakas kumain ng krudo, gasolina, malakas magpulyutan, i-privatize naman nila yung bulok na inalis sa kalsada. So, pinatakbo mo rin ulit. Oo. Pagkatapos yung bulok, ibibenta mo sa probinsya. Yung sakit sa Metro Manila, idadamay mo yung probinsya. So, dapat ito, pag inalis mo na, totally, i-junk mo na ito at i-recycle mo na ito para magamit ulit yung bakal. Ang nangyari
Yung sakit, pinapanatili natin. Yung implementasyon, ito ay hindi naman sa natin, dahil may masasaktan sa sinasabi natin. Pero ito po yung katotohanan, na dapat kung ito ay nagdudulot ng problema at sakit, tanggalin mo at i-recycle mo para mabago natin. Or i-upgrade nga po. Oo, yun Katulad yung nga po sinasabi ng ko po. ginagawa Ang rekomendasyon po namin ay modernization program ng ating gobyerno sa public transport. Dahil alam naman natin lahat, ang nagdadala ng ekonomiya na kahit anong bansa ay transportasyon. Na dapat ito po ay bigyan ng sapat na kaalaman at pondo para sa ganun, makasunod tayo sa batas, huwag nating gawing gatas. Okay, so nabanggit na ni Sir yung about sa modernization and improvement ng Yes, ma'am. public transportation. So maganda ito kasi kahit pa paano ito yung nakaka-attract of course ng tourism. Alam naman natin yung jeepney, dyan tayo sikat na sikat ang Pilipinas. Pero hindi po ba yung mga iba po natatakot since nga nasabi nyo, the aircon na po ito, baka hindi matipid sa gas. Alam naman natin, nagtitipid ng lahat. May sinasabi po kayo na para siyang device or ano na ilalagay nyo para makasave ng gas. Ano po ito? Unang-una ma'am, ay para malaman ng ating mga kababayan, yung ating ngayong makabago yan ng mga makina. Ito na po yung ating ginagamit, brand new na po ito. Pati yung kaha brand new, chassis brand new, all brand new. Pagkatapos mayroon tayong inilalagay na mga gadget na ito po ay pumasana sa international standard ng DOST. Pumasana sa DTI, sa DNR, na testing na po ito sa ibang bansa. Nakapatit na po sa Amerika. Ito po yung inilalagay namin para makapag-reduce sila ng fuel and at the same time, hahaba ang buhay ng kanilang sasakyan at malilisen yung kanilang pollution. So ito po ay certified na po yan. Actually, ma'am, in-endorse na po ito ng ating Pangulo at inawardan niya ito, yung mga invention na ito, doon sa Manila Hotel noong 2010. So ito po yung aming inaantay na sana po ang ating gobyerno ay tulungan ng mga produktong Pilipino na nakakatulong sa ekonomiya para makapagdagdag tayo ng trabaho ng ating sambayan ng Pilipino. So sana marami pang mga campaigns or advertisements para dito sa sinasabi niyo produkto na ito dahil invention pala ito ng Pilipino at sana mas makilala siya para talagang suportahan din natin yung sariling atin. Pero ito po ba ay pwede po pati sa ibang sasakyan or sa mga jeepney na ini-improve po ninyo? Lahat ma'am ng klaseng sasakyan na makina, pati yung pandagat, pati yung mga motor, yung mga makina sa mga building, pwedeng gamitin po ito. Na sana po ang aming pakiusap po ito dahil nandito ako ngayon sa government television, sana po ang unang gagamit dito sa mga Filipino invention product ay ang ating gobyerno. Dahil tayo po, sila dapat ang mag-promote ng produkto dahil naiinggit tayo sa Japan. Yung Japan po, kaparehas lang natin dati yan. Ngayon, nilampasan na tayo ng napakalayo. So kung itong gobyerno natin ay gamitin itong sarili nating produkto, di hindi na tayo sasakay ng aeroplano para mag-lecture pa sa ibang bansa. Hindi na tayo magbibiyahe pa para bumili ng langis sa ibang bansa. Ang dami nating fuel at langis sa Pilipinas na dapat gamitin. Namamatay na tayo sa ating napakamahal na deregulated na produkto. Dapat po gamitin na natin ngayon yung ating mga Filipino invention product para po kung kinakailangan na maamangat ng ating bansa, ito po yung aking mensahe sa sambayan ng Pilipino. Hanggat hindi kayang mahalin ang ating imbensyong Pilipino, hindi po unlad ng ating bansa. Kaya pakiusap sa mga Pilipino, gamitin natin ang imbensyong Pilipino, i-improve natin, ayusin natin para makapag-compete tayo sa international globalization. Pero sir, ang tanong, is this affordable? Lalo na matipid ang mga Pilipino. Magkano po yung price nito, itong sinasabi niyong Ito po, produkto ma'am, nito? banggitin na natin, wag yung pangalan ng produkto. Okay. Magkano po yung katapat ng ating jeepney air condition na coaster type? Yung produktong ibang bansa, 3.6, 3.7 million. Yung sa atin ay nasa 1.5 hanggang 1.6, depende sa accessory na kakabit mo. So halos kalahati na the same brand new. Yun po yung sinasabi natin. Unang-una, makapagpatayo pa tayo ng trabaho ng Pilipino. Kaya ito po ma'am, yung presyo po, napakaganda na itanong nyo dahil itong invention natin ay talagang mas mababa, malayo, lampas sa kalahati ang ating presyo kaysa bibili tayo ng produktong imported. Kaya nga sabi ko po, dapat na panahon na mahalin natin ang ating bansa at mahalin natin ang imbensyong Pilipino. Yes, ang maganda kasi dito, ayan sinasabi nga ni Sir, kumbaga pag
tinangkilik nga ng mga tao itong air-conditioned jeep na ito, talagang malaki ang effect nito sa economy kasi pati ang manufacturing sector at ang kumbaga, kailangan niya magtayo ng mga factory, so dadami yung mga trabaho at syempre nagkakaroon ng mga demand sa iba't ibang mga parts yan. So, Tulungan talagang sa uunlad mga- na oo, economy unlad ang natin. ating economy. Pero sir, panghuli na lang po, baka meron po kayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga? Ang mensahe natin sa bayan ng Pilipino, sana po pakiusap sa lahat ng mga kababayan natin, anuman ang produkto po niyan, ay kailangan po natin improvince, panawagan sa mga inventor. So yung naman pong gumagamit po, yung ating mga produktong Pilipino ay dapat natin siguro gamitin na natin para hindi na tayo, magkano yung expenses natin sa eroplano para lang mapag-aralan yung produkto sa ibang bansa, napakalaki. So kailangan na po natin na talaga yung ating invention at nakikiusap kami po, Mr. President, sana po yung ating mga invensyong Pinoy at pangalan niyo po yan, Pilipinong-Pilipino ang Pinoy. Di ba? So, sana po tulungan niyo po dahil naiinggit po kami na may cash transfer ang DSWD pero yung pundo po sa modernization program ng public transport, wala po. Na kahit man lang katiting ang tapyasin niyo po sa cash transfer, ilagay niyo naman po sa ating public transport para po umunlad ng ating public transport sa Pilipinas. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Yan po Orlando Marquez, National President ng LTOP at inventor ng Aircon Jeepney.